priority natin? Ano yung mas mahalaga? Ano kailangan unahin? Di ba nga, minsan gumagawa tayo mga nanay, tatay, no po, ano yung goal natin? Goal number 1, goal number 2, goal number 3. Di ba? Bakit kayo nagsiset ng mga goals? Kasi nga, yun ang mga priorities. Kaya nga dapat sa buhay natin, mga kapatid, lagi natin priority yung Diyos. Kapag mali na ang prioridad sa buhay, babagsak ka sa iyong spiritual. Hindi ka na mananatili sa Diyos. Na po, ay nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito nakakalungkot. Ang tao minsan, yes, walang problema sa pagpapayaman, walang problema sa pagiging, sabihin natin, dalubhasa sa pag-aaral. Pero sabi ng Diyos, ano ba talaga yung mas mahalaga? Sa mga bagay na ginagawa natin, saan kaya tayo makakatanggap ng award? Ano gusto yung award? Trophy na nasisira? Medal na pinakalawang? Di ba? Certificate na napupunit? Minsan, di ba, ang tao, yun ang goal niya eh. Di ba? Makakuha siya ng medal, makakuha siya ng trophy. Walang masama doon, walang masama. Walang masama doon. Kailangan ganun talaga mag-achieve tayo. Kaso, nakakalungkot. May award ka nga, may medal ka nga, may trophy ka nga sa tao. Ang tanong ng Diyos, sa Diyos kaya, anong status mo sa Panginoon? Pang ilang rank ka? Di ba? Baka rank 1,000 ka. Di ba? Wala ka man sa rank 10. Di ba? Baka hindi ka man, wala ka man sa top, alitap-tap tayo sa Diyos. Bakit tayo alitap-tap, Pastor? Kasi papundat-pundat yung ilaw. Di ba? Palitaw-palubog sa paglapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat ilagay natin, priorities ba natin ng Diyos? You are spiritually dying. Why? Because of wrong priorities. You make decisions without praying. This is the danger. When you make major decisions in our life, be sure to it na kailangan tayo nag-pray. We seek guidance, mga kapatid. We seek yung blessing ng Diyos. Alam niyo ba ang Diyos, siya yung nagbibigay ng kapayturutan para tayo yumaman, para tayo sumagana. Amen? Kasi yun ang sabi na salita ng Diyos, I the Lord who make it rich. Sabi ng Panginoon, na po, ako ang nagpapaangat ng inyong buhay. Ako rin yung nagbibigay ng mga pagsubok, sabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kapatid, hindi lahat binibigay yan para ikaw ay bagsak. Nais nga ng Panginoon, makita mo yung purpose, makita mo yung plan. Na po, kaya sabi ng Diyos, kapatid, when you make decisions, pray. Pray. Na po, why we pray, mga kapatid, yun nga, to seek guidance, to seek blessings. Kala niyo po ba kapag nag-pray tayo sa Diyos, para bang gumagaan tayo? Kaya po ba, nasubukan niyo na ba yun? Kasi bakit? Para bang nakapagsumbong tayo. Alam nga niyo po ba? Di ba minsan sa buhay natin, pag meron tayo na pinagdadaanan sa buhay, tapos meron tayong ayaw, siyempre gusto mong i-voice out eh, gusto mo sabihin. So ngayon, nakikita ko ngayon ang pinagsabihan. Nung nasabi mo na, na-release mo na, parang gumaan. Ano ba? Ganun eh. Yung parang nakapagsumbong ka. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, when you pray, ito yung nagagawa ng prayer. Gumagaan ka. Nagkakaroon ka ng kapanatagan. Nagkakaroon ka ng kalakasan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, don't make decisions without prayer. Always take time to pray. Nakakaramdam kayo ng sakit? Hirap? Manalangin tayo. Manalangin ka. Sapagkat nga, when we pray, God can do miracles. Amen? We believe that God can do miracles. So don't neglect prayer. Na po, our priority must be God. Na po, ano ba mga kapatid? Sis, the next thing. Na po, ano ba yan? Ang sabi dyan, isolation mode. You are dying spiritually. Mahina ang buhay spiritual kapag lumalayo ka na sa Diyos. Ina-isolate mo na ang iyong sarili. Ayaw mo nang nakikisama sa simbahan. Ayaw mo na yung sinishake hands. Ayaw mo na yung nakikipagkwentuhan sa iba. No po? Kaya nga sabi dyan mga kapatid, nakakalungkot. You are in the isolation mode. Ang ina-isolate mga kapatid, yun yung mga sakit. Tama? Nung COVID, di ba merong isolation room? Diba? Sister Tricia, sa nurse siya. Di ba may isolation room, sis? Kapag malubhanin yung sakit. Lalo na kapag airborne, di ba? Nakakahawa, isa nakasupa eh. Di ba? Yun ang mga ina-isolate, ibig sabihin, malubha. Malubha na yung karamdaman. Kaya alam niyo ba mga kapatid, bilang spiritual, sa buhay kapag mahina ka na, at ina-isolate mo yung sarili,
yun, malubha na yung karamdaman mo sa Diyos. Naghihingalo ka na. Kasi bakit? Lumalayo ka na, lumalayo ka na, lumalayo ka na. Ayaw mo na magipagkwentuhan, ayaw mo na magipag-prayer partner, ayaw mo na magipag-fellowship. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, importante yung fellowship. Pag tayo nagkukwentuhan, kung kayo mga ladies, meron po silang ladies fellowship. Di ba? Every Saturday. Di ba? Si ma'am, kung po pwede po kayo pag Saturday. Di ba? Si Ma'am Maylin yan, nag-a-advise po siya at nagkakaroon ng prayer fellowship, ladies fellowship, kwentuhan fellowship. Di ba? At meron pang coffee fellowship. Di ba? No? Iba-iba. Di ba? Kasi bakit kailangan natin yun eh? Di ba? Anong ibig sabihin ng fellowship? To fellow in worship. Di ba? Kaya nga fellowship eh. Di ba? To fellow in worship, ibig sabihin dalawa kayo. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka magsasagwan. Di ba? Minsan kasi sa hirap ng buhay kung mag-isa ka lang, napakabigat. Tama ba? Napakahirap. Pero kapag may karamay kami, kasama ka, na po, na mananalangin para sa iyo, nare-release mo at kapwa mo mananampalataya, lalakas ka. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, don't isolate yourself. Nakakalungkot. A lot of people, a lot of Christians, they are more comfortable with the worldly people than Christians. Ito nakakalungkot, minsan mas komportable tayo kasama natin yung mga iinuman, nagbibisyo, diba? Na hindi tama yung gawain. Minsan kung mas komportable tayo sa mga ganun eh. Kaya sabi ng Diyos, kung komportable ka sa mga ganun, there's something wrong in you. Diba? Kasi nga sabi niya, diba? The same feather, flock together. Diba? O, dahil lagi mo kasama yan, kaya gawin mo na rin yan. Diba? Mabibrainwash ka. Yan yung panghila ni Satanas. Kaya nga sabi dyan mga kapatid, don't isolate yourselves to other Christians. No po? Para kang galit-galit. No po, dapat ang buhay natin. No po, patuloy tayo mag-ilit sa Diyos. Paano ka mag-iinit sa Panginoon? Kung tayo patuloy na magsama-sama sa Diyos. Pero kung ikaw mga kapatid, ilalayo mo yung iyong sarili, yung apoy mo sa Panginoon, mamamatay. Yung apoy mo sa Diyos, mawawala. Diba? Magiging ano yung apoy mo eh, di ba sa uling? Kapag nawala yung apoy, di ba nagiging abo? Di ba? Nagiging abo. Mamaya-maya wala na. Mamaya-maya payat na. Mamaya-maya wala na. Pupundat-pundat na, mamamatay na yung init. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, hey brethren, don't isolate yourself. Huwag mong i-isolate kayo sa iyo. Sa simbahan, dito po, meron tayong nanay. Kung wala ka ng nanay, dito marami kang nanay. Kung wala kang tatay, may tatay ka rin dito. Di ba? Tatay RJ. Di ba? Di ba? Kung wala kang kapatid, marami kang kapatid dito. At kung wala kang anak, marami kang anak dito. Napakatigas sa mga ulo. Di ba? Kaya nga sa simbahan kompleto. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos, hindi ka niya kinreate para mag-isa. Kailangan mo ng karamay. Kailangan mo ng kapartner. Kailangan mo ng kasangga. Saan makikita ang tunay na kasangga? Sa Diyos. Amen? Kaya sana tayo, being a church, itrato natin yung bawat isa as a family. Diba? As a brethren in Christ. As a, sabi natin, close relationship sa Panginoon. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, just keep on. Patuloy mo lang ang iyong paglilingkod sa Diyos. Don't isolate yourself. I repeat, don't isolate yourself. Number 4. What's number 4? Complaining attitude. Diba? You are spiritually weak if you are always complaining. Diba? Kung sabi nga ng Panginoon mga kapatid, don't do without murmurings and disputings. Diba? Huwag mo daw gawin lahat ng bagay na may pagdadabog at pagrereklamo at may pagbabahagi. Diba? Kasi nga ang Diyos, hindi siya Diyos ng pag-iiwalan. Ang Diyos po mga kapatid, Diyos siya ng kaayusan. Diyos siya ng pag-unite. Na po, kaya sabi niya dito, don't complain. Minsan marami tayo maririnig na tao, ang dami niyang complain. Lagi siya nagko-complain. Anong ibig sabihin, bakit siya lagi nagko-complain? Hindi malawak ang kanyang pangunawa. Na po, kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, don't complain. Try to understand. Na po, widen your mind. Palawakin ang iyong kaisipan. Intindihin. Minsan, bakit tayo lagi nagko-complain? Kasi gusto natin, yung gusto natin yung nasusunod. Di ba? Yung pang, ay, hindi kasi nila ako sinusunod eh. Di ba? Bakit? Mabubuhay ba yung tao para sundin ka? Di ba? Dapat hindi ka rin eh. Dapat unawain tayo. Ngayon, susundin kita. Susundin mo ako.
Yung ganun eh. Di ba? Give and take. Di ba? Pero sa Diyos, mga kapatid, dapat lagi natin sundin ang salita ng Diyos. No po, so don't complain. No po, kasi pag lagi ka nagko-complain, napapasilin niyo po, yung lagi nagko-complain. Yung lagi nagko-complain, paningin na sa kanila, ay, parang ganito naman ito, hindi nakakaintindi. Di ba? Hindi nakakaunawa. Complain na ng complain, balik na ng bagay. Tama mo ba? So, kasabi ng Diyos, mga kapatid, don't complain. Na po, lagi natin, dapat sa buhay natin, meron tayong mga pinagdadaan, always accept the challenge. Kasi nga sabi ng Panginoon, kung magpo-complain ka sa buhay, ano na meron bang mangyayari? Di ba? Sometimes, ang dami natin mga sabi, hinahil sa buhay natin. Yes, ang maging sumpungan natin ng Panginoon, but don't always complain. Always trust God in everything. Mga kapatid, pagtiwalaan mo lang ang Diyos sa lahat ng bagay na iyong nangyayari sa iyong buhay. Kaya kasabi niya dito mga kapatid, continually burden with others. Don't be burden with others. Huwag kang maging pabigat sa iba. If you are always have a complaining attitude, pabigat ka sa iba. Di ba? Hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakakagaan, nakakabigat ka. Nga po, kaya dapat mga kapatid, dapat marunong tayo yung bang mag-troubleshoot. Marunong tayo magpumpuni. Marunong tayo yung bang imbis yung may napunit, marunong ayusin. Di ba? Yun ang nais ng Diyos eh. Tapos sa buhay po natin, don't be a burden, be a help. Why can you be a help, mga kapatid, if you are always complaining? Paano ka magiging tulong? Wala ka nagpo-complain. So don't complain. Trust God. Di ba? Widen our mind. Tapos intindihin, try to understand. Tapos kaya the word is understand. Alam ba yung word ng understand? Pero dalawang word yun eh. Under and standing. Di ba? So tumayo ka daw, tapos lalimin mo pa. Di ba? Kaya nga, ang understand, lalimin mo ang iyong pangunawa. Yeah, that's the meaning, mga kapatid. You must understand. Stand under. Di ba? Ganito yung balik-balik na rin mo eh. Yung bang, lalimin mo naman. Di ba? Intindihin mo yung bang, i-reach out mo yung mind niya. Na po, don't always complain. Na po, kanya pa po ba kayo sa amen? Amen. Nandito lang tayo, amen? Next. Na po, what's the next word? Full of excuses. Listen out. Diba? Sometimes a lot of people, they are full of excuses. They are spiritually down. Na po, spiritually weak because of full of excuses. Na po, lagi na sila nag-excuse. Lagi na nag-make, may I go out? Ha? May I go out? Diba, church? Pag yung no? Kasi yung mga bata sabi, church. Diba? So, yung mga bata sabi na, church, may I go out? May I go out? May I go out? Pag lagi ka nag-make out, may I go out? May matututunan ka ba? Wala, di ba? Yun yung ibig sabihin, you always make excuses. Lagi ka nag-exit, lagi kumaalis, pinatulungan ka ng Diyos, pero nag-exit ka, may nais na ipagawa niyo sa'yo, pero umihiwalay ka, you exit yourself, in-exclude mo yung sarili. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, you are spiritually weak because you are full of excuses. Why don't you find ways? Like video, we find ways. Sabi ng video, kuha daw ng paraan. Di ba? Kaya dapat ganun. Pag yung pagdating sa Diyos, dapat gumagawa tayo ng paraan. Kaya dapat ang isang mananampalataya, isang tao, isang Kristyano, maparaan. Amen? Yung pag sabi niya, buhay ang iyong disposisyon. Huwag mo agad sabihin na, hindi ko kaya. Di ba? Yun. Di ba sa Elizabeth? Ang ginaawit dyan, di ba? Di ko kaya. Di ba? Huwag! Kaya mo, kaya nga nakasunod yung Philippians chapter, di ba? 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Makakayanan ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Kaya sabi ng Diyos, don't make excuses. Di ba? Because if you are full of excuses, you will not learn. Di ba? Lagi ka nalang malis, lagi ka nalang nag-exit. Na po, kaya sabi niya dito mga kapatid, na po, the next word. Yan to. Mga girls. Saan yung ato mga girls? You? Di ba? Mga girls. Ogres and di ba?
Oversensitive. Hindi na napabigat. Para pag nag-ano na, di ba? Kaya niya, ito na po. Bisa lang bilang mga sumasok eh. Di ba? Kasi pag nalala ko mo, parang pag pinanay, di ba? May mga lang, hindi ko lang laman, di ba? Laman, armalite ka rin eh. Di ba? Yung bang isa lang yung nagkamali, di ba naranasan nyo na yun? Sa pamilya, isa yung nagkamali, pero yan, nanay mo. Di ba? Ay, ang tabi na kayo lang. Di ba? Isa lang, na naman kasi, natamaan na naman tayo. Di ba? No? So, sabi niya mga kapatid, don't be oversensitive. Hindi nakakalungkot eh, sa mali, we are oversensitive. Pero sa tama, very sensitive. Di ba? Hindi nakakalungkot mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, dapat pagdating sa Panginoon, balat sibuyas tayo. Huwag tayong makalyo. Huwag makapal. Parang balat kalabaw ka. Di mo nararamdaman ang layunin ng Diyos, di mo nararamdaman yung pangungusap ng Diyos. Dapat pagdating sa Panginoon, we are sensitive to the Word of God. Ano ba nais ng Diyos? Ang gagawin ng Panginoon? Pero hindi eh. Minsan we are oversensitive. Uy, ganyan si Pastor, hindi niya ako sinegas. Hindi niya ako inay, hindi niya ako pinansin. Hindi ko parang yung galing bata. Tama? Ganyan eh. Sabi ng Bible eh. Minsan maraming mga Kristyano sila yung ugaling bata. Alam po, hindi lang sila napasin, hindi sila na-appreciate. Hindi na ako isip sa susunod. Diba? Don't be oversensitive. Be strong enough. Diba? Stand up. Be strong in the Lord. Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, don't be sensitive in others. Maging sensitive tayo sa mga God. Maging sensitive tayo. Anong nais ng Diyos? Anong plano ng Panginoon? Ang dami mga tao, iba't iba ang kanilang gawain. Ang mukha po ito every Sunday, iba't iba yung pinupuntahan ng tao. Okay lang yung pumunta sa simbahan. At minsan pumunta sa simbahan, doon lang sa labas. Diba? Doon lang sa labas eh. Diba? Tapos nagano lang siya, nagganyan lang siya, nagsimba na lang siya, tapos alis na. Ganun ba pagsimba? Nasa Bible po ba yun? Nasabi niya, magganyan ka, nagsimba ka na. At magganyan ka, ikaw ay napapalagay sa Diyos. Wala naman sa Bible yun eh. Diba? Kaya like na sinasabi sa inyo, ano ba sinabi ng Bible? Ano ba sinabi ng Word of God? This is our basis. Diba? Ito yung ating maging basihan kasi bakit? Ito ang sinabi ng Diyos eh. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong hayaan ang araw ng pagtitipon. Hebrews chapter 10, verse number 20, not forsaking the assembly together in Christ. Huwag ipagwalang halaga ang pagtitipon ng paglilingkod. Kaya every Sunday, piliin natin na tayo nandito sa simbahan. So sometimes, huwag lang tayo. So the question is this, ang Diyos ba nakabase sa marami? Nakatingin ba? Uy, mas marami ito lang, ito lang, hindi. Not by majority. Ang Diyos, mga kapatid, ang tinitingnan niya, totoo ba sila? Marami nga sila, di naman totoo. Mas maigi pa ako kunti kung totoo naman. Amen? Kaya dapat tayo maging totoo sa Diyos. Be sensitive in this Word. God's Word. Ano pa mga kapatid? Negative finder. You are spiritually weak if you always find negative. Diba lagi kayo naghanap ng kapintasan? Ay, ito, tabing niya. Ay. Diba? Si Brother RG, umawit kanina. Diba? No! Diba? Pero nanalo kahapon yan. Diba? Meron silang youth fellowship. May labanan, duet. Diba? Sir Joyce. Pero nanalo yan, ha? First play. Diba? Kasi kahapon daw, dinagdok. Dinagdok eh. Nakuha niya na yung ano eh. Pero kanina nagdok eh. Diba? Oh. Kung negative finder ka, ay, actually nakita ng Brother RJ, nakasimbo. May sakit yung balubog po. Diba? Actually yan eh. Kita mo. Diba? O, kung negative finder tayo mga kapatid, hindi mga kapatid. Why? Because there are a lot of negative. Don't look on the negative, look on the positive. Amen? Just look on the positive. Huwag natin tingnan yung mga pangit. Kapag tumingin ka sa pangit, tawa na sinari jogging. Diba? O ngayon, ngayon mga kapatid, no? Ano na ako? Meron mo kayo napansin sa akin? Diba? Nagawa na yung diba? Hindi na pangit. Killer smile na ulit. Diba? Mag-pray nyo lang sa susunod, diba? Mas di magiging killer smile. O wala nang feeling the blocks, kompleto na lahat. No? Kaya nga, yun eh, kung maghahanap ka tayo ng ano eh, no? Negative finder, diba? Ay, pastor, diba? Bugi yun, taksubo. Diba? Ay, diba?
Umahanap tayo ng kapitasan sa iba. Marami. Tama ba? Yes. Sino ba dito walang kapitasan? Ay, lahat may kapitasan. Yes. Diba? So, huwag lang natin tignan yung kapitasan natin kasi may kapitasan ka rin eh. Ano tignan natin? Yung positibo. Amen. Diba? Because when we eat positive, when we see the positive things, mga kapatid, doon tayo mag-connect. Doon tayo mag-unite. Ano yung positivity na nais natin kunin? Yung salita ng Diyos. The purpose of God in our life. Na po yung plano ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, sometimes you seek honor from men rather than God. Diba? You seek negativity mga kapatid, negative finder. Why? Kasi gusto mo, ikaw yung pinapalakpakan. What if kaya dumating yung time, ginawa mo yung best mo pero hindi ka pinalakpakan? Nasagit ba yung kalooban mo? Magtatampo ka. Tampo ako. Diba? No. Why? Kasi nga di mo naman ginawa yun sa tao. Amen? Every time na tayo naglilingkod sa Diyos, huwag mong gawin para sa pagpuli ng tao. Gawin natin ito para sa Diyos. Umawit ka para sa Panginoon. Maginig ka para sa Panginoon. Pumunta ka sa simbahan para sa Diyos. Hindi ka pupunta dito para dahil nahihiya ka lang. Ay, nakakaya kasi kaya pupunta ako. Ay, baka si Pastor, hanapin ako, pupunta na ako. Hindi! Huwag sa tao, amen? Gawin natin ito para sa Diyos. Bakit? Kasi ako ginagawa ko para sa Panginoon. Hindi ko naman ginagawa para sa inyo eh. Kasi kung gagawin ko ito para sa inyo, manghihina ako. Kasi bakit? Madidismaya ako sa inyo. Diba? Kasi nga, di kayo perfecto. Pero kung gagawin ko sa Diyos, ibibigay ko yung best ko. Amen? Kasi bakit? Yung Diyos perfect. Kaya nga sabi ng Panginoon, lagi tayo nakatuon sa Kanya. Na po, siya maging panghawakan natin sa buhay. Siya maging kalasag natin, siya maging kalakasan natin. So don't look on the negative. Do the positive. Ako, ano ba mga kapatid? What's our next word? Diba? Reading but not learning. Ano po? Minsan nagiginig pero hindi natututo. Nagbabasa pero hindi naunawa ng binabasa. Diba? Alam niyo ba sa mga schools, marami mga batang ganito. Di ba ma'am? Si ma'am teacher siya na grade 11. Diba? Senior high school. Lahat ka ng senior high school, ma'am, marunong magbasa. Pero pumapasok. Diba? Lahat pa nang nandoon sa yung mga nag-aaral na nakakaunawa, yung nakapagbasa. No? Nabasa niya, pero natanong niya, ano ibig sabihin? Ano po? Nabasa niya, pero hindi niya naintindihan. Maraming taong ganun eh. Ano ibig sabihin? Hindi talaga natututo. Hindi talaga naunawaan. Diba? Kaya nga sabi niya, reading but not learning. Diba? Listening, but they don't understand. Diba? Nakikinig ka na din nakakaunaw. Hirap yun, diba? Ano ibig sabihin doon? Kasi maraming mga tao, si teacher na tuturo, hindi ba tulalalang eh. Diba? Yung iba lumilipad ang isip. Yung iba wala doon ng kahilang kasipan. Kaya alam mo yung nakikinig eh, nagtatanong. Tama? Nagtatanong. Diba? Sabi ni teacher, naintindihan niyo po ba? Wala sagot. Diba? Pero may nagtanong, Ma'am, paano po ba kasi ito? Ibig sabihin, may nagtanong eh. May nag-response. Diba? Para bang sagot sa umaga po ito. Nakikinig po ba kayo? May nag-response. Kala ko wala akong mausap eh. Diba? Diba? Reading, but not learning. Diba? Nagbabasa natin ang salita ng Diyos. We have God's Word. But the question is, do we understand the message? Do we understand each? Minsan, nakakalungkot, mas naunawaan ko natin yung joke. Yung patawa. Kaya minsan, iniwasan ko magpatawa. Kasi bakit? Ay, naalala mo sa preaching ni Pastor. Di ko kaya. Yun ang naalala mo. Di ba? Dapat mga kapatid, you must learn the message. Di ba? Unawain natin yung mensahe kasi nga ito yung magiging sandigan natin sa buhay. Nga po, we must learn God's Word. Kasi bakit ito yung magiging sandata natin sa buhay? Kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, seek God first. Unahin natin ang Diyos na po sa pamagitan ng pakikinig at tayo matuto sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, don't lose on God's side. Diyan pa ba kayo? Sige, amen? Asalin na lang ito. Number 9, 6. Bilisan natin. Number 9, ito na. Hearing not listening, but not listening. Nasabi ko na kanina. Next.
Na po, no personal devotion ito. Minsan nakakalangkot yun nga, every Sunday na lang yung pakikinig natin ng Word of God. Walang personal devotion. Alam niyo ba sa bawat araw, pwede ka mag-devotion. Basta paano ako mag-devotion, hindi naman ako marunong eh. Mag-play ka lang ng Christian music, devotion na yun eh. Diba? Kasi bakit? Ano ba yung mga message sa Christian song? Makalangit para sa Diyos. Nga po, kaya nga sabi ko mga kapatid, you are losing, you are down spiritually if you don't have devotion. Diba? Personal devotion. Kaya I'm encouraging each one of us mga kapatid, every Monday, every day, magpatugtog tayo ng music. Christian music ha. Nga po, makinig tayo ng mga messages. Alam niyo po ba yung mga messages natin dito? Nasa YouTube yan. Nga po, sinasave nila doon. Kaya pwede kayong makinig. Na po, hey, masunod, napaginggan ko nila lang po na. Ganun ba? Alam mo na ba talaga? Diba? Minsan nga kasi, lumilipad na yung isip natin, hindi natin nakutuwaan. Wala namang problem sa message. Diba? Minsan naghahanap tayo, sino ba yung best speaker, sino ba yung best na pwede natin mahikayat na maging tagapagsalita. Walang problema dun eh. Kasi wala naman nagbabago sa message. Na po, kaya dapat mga kapatid, yung devotion natin sa Diyos, ibigay natin. Na po, number 11. What's number 11 says? Worldly interest. Ang ibig sabihin ng worldly interest, makamundo na ang gusto. Na po, ang sabi ng Panginoon, dapat tayo ay maging kamanalan ng kagustuhan natin. Don't be a worldly interest. Ano bang ibig sabihin ng worldly interest? Di ba meron tayo dito sa 1 John? Sige nga, buksan mo. 1 John. Kasi sabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that are in the world. 1 John chapter 2, verse number 15. 1 John chapter 2 and verse number 15. Sige po. Madali na po tayo. Basahin na po natin sa gilid. Yan po. Basahin niya po natin. Ready to begin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ito po ibig sabihin ng worldly things. Na po, kapag daw masyado mong minahal ang mundo, na po, ang mga bagay na ginagawa ng mundo, na po, ang pag-ibig ng Diyos, wala na sa iyo, pag-ibig ng Ama. Kasi bakit masyado mo na minahal ang Diyos? Ano ba yung pagmamahal sa mundo? Verse number 16. Verse number 16. Na po, for all that is in the world, yan yung nasa mundo, the lust of the flesh, ang gusto ng laman, the lust of the eyes, ang pita ng mata, and the pride of life, ang kapalaluan sa buhay, pagmamayabang, hindi sa Diyos. Kung hindi sa mundo. Alam niyo po ba ito? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ito po yung gusto ng mundo. Kayabangan, katakawan, kalasmuan, no po. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, don't be worldly. Di ba? Huwag tayo maging worldly. Dapat tumayo tayo sa tama. Sapagkat ang tama, kailanman din tayo magiging mali. No po, kaya sabi ng Panginoon, huwag kang tumakbo sa agos ng mundo. Yes, magandang makisama. Pero minsan, yung pagkikisama, nakikisama ka na. Hindi niyo ba yung word? Na po, minsan sabi natin, pagkikisama lang po. O, sunod-sunod, nagkikisama ka na. Nagiging masama ka na. Na po, kaya dapat magkaibigan tayo ito sa tama. Na po, what's the last word natin mga kapatid? The last word. And this will be the last. Number 12 is number 12. Attacking spiritual authority. Na po, yung bang hindi mo na ginagalang kung sino yung nag-lead. Yung bang nagmamarmor ka, tapos sinasabi natin, ay, mas magaling pa ako dyan eh. Di ba? Para bang si Miriam, yung kapatid ni Moses, naalala ko lang eh, si Moses mga kapatid, meron siyang kapatid na si Miriam, na sinabi niya, sa mga kasama nila, bakit si Moses na ba yung pinagkikinggan ng Diyos? Pwede rin naman tayo pakinggan eh. Ano ibig sabihin? Hindi niya na nire-respect yung authority. Hindi niya nire-respect yung leader. Ano po nangyari kay Miriam? Si Miriam po nagkaroon ng sakit. Na po, naging snow yung balat niya. Nakamunas. Na po, so ngayon, syempre, malungkot yung kapatid niya, si Moses. Pinag-ano niya sa Panginoon. Pinag-iingin niya ng tawad. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ni Moses, sabi niya, kung yung ang anak, hinarakan yung tatay. Diba? Di ba siya kailangan parusahin? Kaya pinarusahan siya. Pero kinahabagan pa rin siya. Tapos, ano ibig sabihin mga kapatid? When we don't follow the authority mga kapatid, mapapahamak tayo. Pag nagsasalita tayo hindi tama sa mga leader,
Di ba? Sa mga pastor. Kasi bakit? Kasi mga lingkod ng Diyos yan, hindi naman lingkod ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon natin, yung authority, galang natin. Kaya nga sabi, attacking spiritual authority. Di ba? Sa church po ito, meron lang tayong isang pastor. At sino pong pastor natin dito? Ay, hindi nila alam. Sino pong pastor po natin dito? Di ba? Kahit kami makikilimutan. Head bossy. Di ba? Yun po yung pastor dito. Ibig sabihin, don't attack the authority. Diba? Kasi bakit? Sabi nga ni Paul, mga kapatid, be follower of me as I follow Christ. Maging tagasunod kayo sa akin habang sinusunod ko ang Diyos. Eh ako mga kapatid, di naman nananampalataya, sinusunod ko ang Panginoon. Saan ko kayo nililid sa Diyos? Papalapit sa Panginoon. Na po, ay nga kami po bilang mga leader, na ano kami, yung burden, yung bigat nasa amin eh. Kasi kapag nagturo kami ng hindi tama, nilid namin kayo sa mali, magiging responsibilidad namin yun. Kaya nga dapat huwag kami aalis dito sa Bible. Diba? Para di kami magkamali, dapat lagi namin hinahawakan ito, lagi namin binabasa, dapat ito maging basihan namin. Hindi namin sasabihin, sabi ng kapitbahay ko. Hindi ganoon. Diba? Dapat sabi ng Bible. Diba? Kasi sinasabi ng kapitbahay. Diba? Manites. Diba? Wala nila, naging anakonda na. Pero po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat ito. Kaya sabi ko ng ating pinag-alala mga kapatid, ang Diyos, naparito para bigyan ka ng pag-asa. Bigyan ka ng lakas, bigyan ka ng buhay. Kaya dapat ang spiritual natin lumalago, lumalakas. Na po, huwag nawang manghina. Huwag nawang mamatay yung apoy natin sa Panginoon. Na po, kaya nga yung desire sa umagang ito, magmingas ang ating pag-ibig sa Diyos. Tayo magkaisa, purihin siya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dinanais ng Diyos, maging masaya tayo habang tayo naglilingkod, maging masaya tayo sa Panginoon. Lord, kailangan kita. Lord, ikaw ang pag-asa ko. Lord, ikaw ang liwanag ko. Di ba? Kaya ako'y magpapatuloy sa aking paglilingkod. Sabi nga po ng kawiting kanina ng mga choir, tayo narito hindi para paglingkuran kung hindi maglingkod sa Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin, ako ay magpapatuloy kailanman. Amen? Just keep on. Keep on lang tayo. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay? Kaya yan po ang mensahe natin this morning. Tayo ngayon ay tumayo na. So, sa this. Go, kayo tayo lahat. Habang tayo nakatayo, yung po tayo, pilit natin ating mga mata. Paalaala po ng salita ng Diyos, don't walk by sight, walk by faith. Huwag kang lumakad sa pamagitan ng iyong paningin. Lumakad ka na may pananampalataya. Ano pa ba ang iyong pagtitiwala sa Diyos? O minsan naagong ng ating atensyon sa ating mga nakikita. Nasisiyahan na tayo sa mga nakikita natin. Ang sabi ng Diyos, always nire-remind tayo ng kanyang salita, yung mga bagay na iyong nakikita, temporary lang yun. Bakit hindi ka tumingin doon sa hindi nakikita? Ano nais ng Diyos? Tignan mo siya. Hindi natin nakikita, pero tignan mo Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanyang plano. Magtiwala ka sa Kanyang paraan. Kaya sabi ng Panginoon, sana natututo tayo. Sana lumalakas tayo. Sana lumalawak ang ating pangunawa. At sana huwag mawala ang kagustuhan natin na lumapit sa Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung hindi ka lalapit sa Diyos, saan ka lalapit? Kung hindi ka hingi ng lakas sa Diyos, saan ka hingi ng lakas? Kaya sabi ng Panginoon, tanging ang Diyos lang ang kasagutan. Kaya sa umaga po ito, mga kapatid, kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag mong hayaan ang iyong espiritual ay manghina. Patuloy ka lang sa iyong pagiginig, patuloy ka lang sa iyong pagsamba, patuloy ka lang sa iyong pag-awit, patuloy ka lang sa bawat umaga, sa bawat araw. Ikaw ay magpuri sa aking pangalan. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya nawa sa buhay natin, huwag tayong tangayin ng takbo ng mundo. Huwag tayong tangayin ng barkada, masamang barkada. Huwag tayong tangayin ng mga bisyo na hindi ikakabuti ng ating mga buhay. Kung hindi nawa, tayo patuloy na magtungo sa isang layunin ng Diyos ay patuloy natin purihin, sambahin sa ating mga buhay. Sapagkat sabi ng Diyos, ang mabuhay kay Kristo ay pakinabang at ang mamatay ay pakinabang. Kaya sana po sa buhay natin habang tayo malakas buhay, mabuhay tayo kay Kristo. Pasalamat tayo sa Kanya, sa Kanyang biyaya. Kaya sa umaga pong ito, di ko man alam ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay, mga karamdaman, mga kahirapan.
mga suliranin, mga pagsubok, bakit hindi mo ilapit sa Diyos? Dito sa harapan mo. Hindi mo iluhod, hindi ka umiling sa Diyos. Ito nga nais ng Panginoon, pag-isumbungan natin siya. I-release mo yan, sabi ng Diyos, huwag mong kimkimin, sapagkat hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo sabihin sa amin, may tagumpay ka, ilapit mo rin sa Diyos. May promotion ka, ilapit mo rin sa Panginoon. Lagi natin i-address sa Diyos, ibigay natin ang pasasalamat sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, pagkatiwalaan mo ako, pagkatiwalaan mo ko ng mga trabaho, mga bagay-bagay, at kapag nagkaroon ako, sabihin mo sa Diyos, pagpapagamit mo ako sa iyo. Panalangin mo ang iyong asawa, ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong lolo, lola. Lapit natin sila sa Diyos. Lapit mo rin ang iyong kapatid, ang iyong mga anak. Lapit natin sapagkat tayong lahat may pinagdadaanan. Ang nais ng Diyos, tayo magkaisa, magkabuklod sa pananalangin. Kaya sa umaga pong ito, patuloy natin ilapit ang ating mga sarili sa ating Panginoon Diyos. Ang maraming Diyos nakihila sa lahat. Kami po o Diyos ay nagpupunto, nagpapasalamat. Kuminsan pa, ang iyong mga salita ay nahayag po o Diyos sa aming panalangin. Yes, Lord, bilang isang Kristyano, hindi lamang po kami dapat mabuhay sa tinapay, kundi dapat mabuhay din po kami sa inyong pong mga salita, sapagkat kailangan po namin po o Diyos para lumakas po kami, tumatag po kami, magkaroon po kami ng panlaban sa takbo ng mundo. Yes, Lord, andyan po ang aming kaaway na Satanas para kami sirain, para kami pabagsakin. Pero nawa o Diyos, patuloy po namin kayo tignan na kayo ang pintuan, kayo ang buhay, kayo ang kasiyahan, sapagkat nagbibigay po kayo ng panibagong pagkakataon sa amin. Kaya dalangin po, Lord, sa buhay po ng bawat isa na nandito, mga nanay, tatay, bigyan niyo po sila o Diyos ng kalakasan, lolo't lola, na mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Nandun ang kahirapan, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Nandun po ang mga kakulangan, Lord, dalangin po mag-provide po kayo ng mga pangangailangan po namin. Bigyan po ng mga trabaho, palaguin ng mga business. Lord, dalangin ko po na magbigay po kayo ng kagalingan sa bawat mga karamdaman po namin. Lord, hindi namin alam ang bukas. Pero alam po namin, meron kami Diyos na pwedeng lapitan. Diyos na makapangyarihan. Kaya kami po'y nagsusumamo, Lord, na patuloy bigay ang divine protection sa buhay po ng bawat isa. Nilalapit ko rin po, mga anak, mga kabataan, na dalangin ko po lumago, lumaki, na may takot po sa inyong pong harapan. Maiwasan po ang masamang bisyo, matutong makinig, at maalis ang katigasan ng puno. At sana rin po, Lord, bigyan ng karunungan sa kanilang pag-aaral. At dadalangin mo po kami pong lahat, magsama-sama, para purihin ka, itaas ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa church po ito, na patuloy na nanindigan sa inyo pong mga salita. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po natin ang salita ng Diyos. So, you may please be seated now. So, once again po, good morning. Ay nagpapasalamat sapagkat muli tayo nagkakita-kita, nagkasama-sama sa isang layunin para ang Panginoon po ay patuloy natin paglingkuran sa ating mga buhay. Kaya sana po sa buhay po natin, ay huwag tayong mawala yung passion natin sa Diyos. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang paglapit natin sa Kanya, ay maging ugalian po natin sapagkat kailangan po natin ng Diyos. So ngayon, tawagin natin mga Sunday Schooler para tayo tumama sa ating offering. And this is the last Sunday. Dito na tayo sa September 26. Brother RJ, September 28. Last Sunday of the month of September. By next meeting ay October na po. So we pray na sana patuloy na i-bless ng Diyos na bagamat kung minsan haranas sa mga bagyo, buto na lang, ay hindi po dumaan po sa ating lugar. Doon pa rin po yung protection ng ating Panginoon. Kaya pulihin natin ng Diyos sa bagay po niya. So, mamailit, may announcement pa. Sa mga nanay po, sabi po, every week, dapat may naging special motor. Hindi na practice na ako. Ilan nanay, okay, next Saturday. Next Saturday? Sister Joyce? Yun po, meron pong schedule by next Saturday.
ang ating mga Ladies Fellowship, ina Ma'am Raquel, niya po family. Ito daw. So yun po, no? So, patuloy po tayo magkaisa na po sa ating fellowship. Sabi ni Nanay Divina, so Elizabeth, lagi ka daw absent. Sunod, no? Masakit siya. Sige, uso yung sakit nini eh. Mamaya masakit. Wala man ay masakit. So, patuloy po natin sama sa panalangin, yung mga karamdaman, no? Sa bawat isa, alam naman natin, pag tumatanda na, andyan na ang mga karamdaman. Yan, okay natin ang bawat isa. So ngayon po, wala na tayong announcement. Tayo ngayon tumayo na. So sa please. Tayo lahat. Sabay-sabay natin bigkasin ang ating offering oath. Ako'y magbibigay. Masahin po natin sabay-sabay bigay. Ako'y magbibigay bilang pasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y magbibigay bilang patunay na ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Ako'y magbibigay dahil sa pananampalataya sa inaharap ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. Nagdinig tayo sa ating pagkatayo, hingin natin kay Brother RJ ang ating pong offering prayer. Sige po, tayo rin mo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa maraming rito. Maraming salamat sa pagkakaroon po ng maraming araw po sa amin. Maraming salamat po kayo sa inyong salita. Narinig, patuloy sa inyo sa mga po bawat sa na-bless po sa inyong salita. Maraming po rin po kayo ng mga bawat ng mga kamalot po. Bibigay po ng offering, patuloy po itong bless. At gano'n po sa mga sagana, pagkakalap ng Panginoon. At maraming rin po sa mga pag-iwalay po namin, patuloy na mag-ingatan din po ang bawat isa. Maraming po rin yung dalangin sa mga sa Panginoon Jesus. Amen. Before you may stand in place as we sing our last song, si Jesus ang lahat sa buhay ko. Let us sing the first verse. Ang buhay na wala kay Kristo, may kasiyahan man subalit sa laman. Naghahanap ng kapayapaan na hindi matapuan. Salat sa pag-ibig ng kalagitan. Ano the verse now? Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating, parang bagyong dumarating. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Ang second verse now already. Ibinigay ko ang lahat kay Kristo. Nang iligtas niya ang kaluluwa ko. Katuwaan at kapayapaan ang ating naranasan. Lakas, mapapalay, inasta. On the verse, now we can give our offering now. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating, parang bagyong dumarating. Si Jesus ang lahat sa buhay. Sige, go!